Maghahanap ba kayo ng mailuluto? Ito ang nandun sa ating lagyanan ng mga delata. Sardinas delata at repolyo. So, magigisa tayo ginisang sardinas na may repolyo para sa inyong puso, sa inyong buto, para sa inyong nerves, anti-cancer pa po ito, at mura lamang. So, ito po ang mga ihahanda natin. Ito pong repolyo, hiniwa-hiwa na natin ng strips. Yan, para sa paggisa natin. Actually, kung may carrots kayo, pwede nyo ring lagyan. At meron tayong mga bawang sibuyas, luya dito. Yung iba, hindi naglalagay ng luya, pero yung iba naman, pwede ding lagyan ng luya. So, umpisahan na natin ang ating paggigisa. Pwede po any sibuyas, pwedeng pula, okay? Kung ilan lang ang gusto nyong luya, pwede din puti. Actually, masarap din ang puti eh. So, whichever. Pwede din dahon ng sibuyas kung anong gusto ninyo. At yung ating bawang. Marami pong benepisyo ang nakukuha sa ating bawang, sibuyas at luya. Mga anti-inflammatory lahat yan. So, igisa lamang itong ating mga bawang, sibuyas, luya. At kapag naigisan nyo na, isasama nyo pong igisa ang ating sardinas. Huwag hong mamatahin ang ating sardinas dahil ito ang tagapagligtas natin pag wala tayong ulam. Mabilis lang humbilin sa tindahan. Hindi pa nabubulok kung nakatago ito dun sa inyong pantry o dun sa inyong cabinet. So, kapag luto na o medyo pumula na at bumango itong inyong bawang, sibuyas, luya, may or may not lagyan ng luya, isasama nyo na ho yung inyong delatang sardinas. Yan, masustansya ho yan. Kakainin nyo pati yung buto. At ilalagay na rin natin yung sauce. Yan, huwag hong minamatayan. Lagyan natin ng konting tubig. Actually, kung may konting ketchup kayo, yung mga tira-tira dun sa inyong bote ng ketchup, pwede nyong simutin, kalugin, ilagay. Like ito, sinisimut natin. Ilalagay natin yung ating tubig o sabaw at pakuluan lamang. So, pag kumukulo na ho yan, ilalagay natin yung ating gulay mamaya. Ang maganda ho sa ating sardinas, mabilis ho lutuin at bilhin kasi meron ho itong calcium, iron, omega-3 fatty acid at vitamin D, itong ating delatang sardinas. Pag sinabing omega-3 fatty acid, yan ho ay magandang kainin 1 to 2 times sa loob ng isang linggo kasi nagpapababa ho ito ng risk ng pagkakaroon nyo ng sakit sa puso at saka ng stroke. Yung omega-3 fatty acid na nakukuha natin dito, yung tinatawag na EPA at saka DHA, yung nadidinig nyo sa TV, nagpapababa ho yun ng triglyceride. Tapos po, yung kung meron kayong mga irregular heartbeat, nakakatulong din ho yun. Maganda din ho ang sardinas sa mga sanggol sa sinapupunan dahil yung omega-3 fatty acid para ho sa utak at nervous system ng sanggol. Utak, meron hong omega-3 fatty acid. Sa mga, kailangan pa ho ng maraming pag-aaral. Pero parang nakita nila, nagpapadami daw ng gray matter ng utak. So, para hindi tayo magkaroon ng mga sakit sa brain. Pero sabi ko nga, ang sardinas with repolyo, maganda ho ito sa buto kasi may calcium, may vitamin D. Yung vitamin D, kailangan nyo po para ma-absorb yung calcium. May phosphorus ho ito. Pag-neutralize ng acid para hindi apektado ang buto. Ito pa, sa mga matatanda, di ba? May tinatawag tayong ugat o yung peripheral nerves. Yung minsan, di ba, parang may tusok-tusok na mamanhid yung ating mga kamay at paa. Pag kulang ho kayo sa vitamin B12, pwede ho kayong matumba. So, isang serving ng sardinas, nakuha nyo na po ang 3 times ang pangangailangan nyo sa vitamin B12. Yun nga lang po, kung medyo mataas yung blood pressure nyo, medyo marami to sa asin. Kaya nga halos hindi ko nalalagyan ng asin. Kung gusto mo nyo man lang lagyan ng
pangpalasa mamaya, baka pwede paminta na lamang. Tapos, sa pag-aaral, low level of mercury ho ito. Kaya pwede sa buntis, sa nagdadalang tao at nagbe-breastfeeding. Yun nga lang ho, pag mataas ang uric acid sa blood test, yung nakunan ho ng blood test at mataas, kayo po yung mga hindi pwedeng kumain ng sardinas. At saka yung mga may kidney stone, hindi ho pwede. So, alam ko po medyo perfect na sana, kaya lang hindi pwede sa may gout, yung mataas ang uric acid at may kidney stone. Tapos, nakita din nila yung omega-3 fatty acid nagpapababa ng risk ng cancer tulad ng mga breast cancer, Alzheimer's, dementia, tsaka yung mga age-related macular degeneration, yung paglabo ng mata ng mga matatanda. At higit sa lahat, meron ho itong protina para sa muscle, potassium para sa inyong puso, zinc para sa wound healing at immunity, at may magnesium para sa muscle, sa nerve, sa blood pressure at pag-control ng inyong sugar. So, kumukulo na po. Kung gusto nyo pang magdagdag ng konting tubig, syempre tayo gusto natin masabaw, di ba? Lalo na kung marami yung pinapakain natin sa bahay. Yan. Pwede ho nating dagdagan pa ng tubig. Ako gusto ko mas masabaw kasi maglalagay tayo ng ating repolyo. So, ito ho, yung ating repolyo. Yan. Hiniwa-hiwa na ho ng strips. Ang repolyo po, maganda ho yan. Maraming magnesium, folate, calcium, potassium, vitamin B, vitamin C. Napakataas sa vitamin C, vitamin A. Yan. At mura pa. Higit po sa lahat, di ba sabi ko mura? Kung gusto nyong padamihin yung inyong niluluto kasi nagtitipid tayo. At the same time, gusto nyo rin hong pakainin ng masustansyang gulay ang mga bata, mga anak nyo. Ito ho, pwede nyong ilusot yung repolyo. Ipakain sa kanila. Yan. So, nilagyan natin yung ating sardinas ng repolyo. At timplahan na ho natin. Ang pwede nating panimpla, konting paminta lang ho. Kung marami-rami na nga yung nailagay ninyong tubig, kasi nga ayaw nating matuyuan, katulad nito, nilagyan natin ng tubig. Ang sikreto ho sa repolyo, lalagyan natin ng kalamansi. Bagay din ho yun sa ating sardinas. Kaya lang wala akong kalamansi. So, kung wala ho kayong mga kalamansi, lemon para sa inyong sardinas at repolyo, pwede rin konting suka. So, yan na ho yung ilalagay nyo. So, meron tayong suka dito. Yan. Tapos, toyo. Yun na rin ho yung inyong panimpla. Imbis na asin. So, yan. Pwede hong sukang puti, sukang pula, o sukang puti, o kung ano man yung nandyan nyo. Yan. So, pakuluin lamang, takpan. Ito hong repolyo, protection ho to sa mga pag-aaral po, nakita nila sa mga animals. Protection daw sa negative na epekto ng radiation. Pero mas maraming pag-aaral pang kailangan. Tapos, ang anti-cancer niya, yung sulforaphane, meron din siyang vitamin K para sa buto. Iwas osteoporosis. Kaya kailangan natin ng vitamin K. Yung heart, sorry po, medyo maluwag yung aking damit ngayon Oo, kasi ito po yung sale, medyo XL. So, sa ating immunity, sa ating heart, alam niyo po, 36 na kinds ng anthocyanins ang makukuha natin dito. Flavonoids, polyphenols, pampababa ho ng blood pressure, pampababa ng bad cholesterol, yung LDL. Tapos yung fiber din yan, nagpapababa din po ng cholesterol, bukod pa dun sa laban sa constipation o yung pagtitibi. At ang fiber, siya ho yung pang-control ng ating sugar. Pag nagluluto ho kayo ng repolyo, pwede po half cook lang ha. Kasi nga, pwede nga itong kainin ng hilaw. Tapos, marami siyang antioxidants katulad ng choline, beta-carotene, lutein, zeaxanthin. So, maganda to sa mata natin. At laban sa mga pamamaga
ng laman. So, may anthocyanins. At 54% or kalahati ng pangangailangan mo ng vitamin C sa maghapon na bibigay na ho ng inyong repolyo. Bukod po sa potassium, nakakatulong sa BP, panunaw, digestion, kasi insoluble fiber po ito eh. So, maganda din to sa good bacteria ng ating tiyan. Tapos, sa panunaw, anti-cancer, antioxidants, may side effect din po ang ating repolyo. Ano yon? Medyo mas mahangin lang or gassy or mas mauutot ka. At saka, pag umiinom ho kayo ng gamot para sa thyroid, medyo kontra po ito sa gamot sa hypothyroidism. So, ito po ang ating murang ulam at madaling hanapin kasi bigla nga, ay wala na palang laman yung frigider ko. Ito yung nahagilap ko. May tira pa ho akong repolyo, kung may carrots, pwede din. Tapos, sardinas. So, yan. Half cook lang ang ating repolyo. Lagyan ng maraming sabaw ng yung ating sardinas. Kakain na ho ang buong pamilya kasama yung mainit na kanin. Pero bahaw, kung mainit naman ang inyong sardinas, pwede na rin ho ang bahaw. Maraming salamat po. Off na natin.